Good evening guys. So ngayon guys is meron akong i-demo sa inyo about sa ginawa kong solar setup kasi meron akong subscriber na gusto niyang makita yung demo ng aking ginawang solar setup. So sa ngayon guys, ito na muna ipapaliwanag ko sa inyo yung connection ng aking mga nilagay dito. So dito muna tayo sa ating solar charge controller. So itong solar charge control ko is meron siyang mga nilagyan ng mga wire. So itong dalawang butas na to na yan, may kasamang screw yan. So dito yung ating solar panel. So ang solar panel is meron siyang breaker. So ang breaker naman dito sa baba is papunta na po yan sa aking solar panel sa taas na 100 watts. So ito namang pangalawang butas, itong dalawa na to is para sa battery yan. Direkta na yan sa battery. Dumaan lang sa aking breaker. So pagdaan sa breaker, may wire dyan. Ito na po yan siya. Ito na po yan sa battery. So ito namang pangatlong breaker na to, ito naman yung sa load. Yung sa ilaw natin. Yan, sa ilaw yan. Di ako nagko-connect dyan ng mga mini fan kasi baka masira yung electric fan ko kasi pang ilaw lang talaga ito. So yan, dito. Yung ilaw ko nga pala guys is dito na-connect sa dito talaga sa sa load. Tapos yung mga DC fan ko dito naman sa battery direkta. Dito ko siya nilagay. So ito, kung mapapansin nyo guys, meron akong pang-apat na breaker. So ang breaker na to, ito yung breaker ng isa kong para sa solar panel. Isa kong solar charge controller. So yan, pero yung ginawa ko is naglagay ko dyan ng wire. Tapos yung dito naman sa baba, kinabit ko lang dyan. Para kahit patayin ko to, hindi yan siya madadamay. Pag ayaw kong gamitin ito naman gagamitin ko is i-turn off ko lang dito. I-turn off ko lang dito. Tapos kapag ito naman ang gusto kong patayin, ito naman yung tataas ko para ito naman ang gagana. So ito guys, yung saksakan na to is 12 volt yan. Ito yung saksakan ng aking DC fan, pero dito ko dinirekta sa battery connection. So itong voltmeter na to, ang ginawa ko dyan guys is nilagay ko lang dyan sa positive at saka negative ng battery. Tapos itong inverter na to, itong dalawang inverter na to is dyan ko rin dinirekta sa aking sa battery. Ito ko nilagay sa taas. Yan, yung dalawang wire niyan, basta itong tagdadalawang wire na to, pula at saka itim, dito ko nilagay yan. Para kahit ida-down ko yan, mamamatay itong inverter kasi dito sa baba yung connection ng battery. So ito guys ito yung aking low voltage disconnect. Pero saka ko na lang ipapaliwanag kasi di ko ito bubuksan kasi mahirap ito ilagay guys. Ang low voltage disconnect is para, halimbawa, ito nga pala guys, ito yung solid state relay. Ito naman yung low voltage disconnect. So, itong saksakan na to, ito yung connection ng isa pero walang solid state relay. Itong isa, ito yung nakadaan doon sa solid state relay para kahit malobat siya, hindi masisira yung ating mga appliances. Ito, gaya nito. Kasi magka-cut off siya, hindi na siya magpapasok ng 220 kasi wala siyang connection. Mag-off na yung ating solid state relay. Kapag na-reach na yung low voltage na sinet natin. Pero ito nakaset ito sa sa 11.5. Yun ang nilagay ko para matagal mamatay kasi hindi na po pwedeng bababa pa ng 10 volts kasi maano ko na yung DOD niya, yung sa battery. So guys,
ang kabuuan nito guys is, kasi medyo magulo pa sa ngayon. Kasi nahihirapan magpaliwanag kasi nasa ilalim lahat yung mga wirings nito. Pero gagawa ako ng diagram, tapos ipapakita ko sa inyo. Tapos yun na lang sundan nyo. So saka na lang kayo ano ng mga ganito, yung mga low voltage disconnect. Kung marunong na kayo magkonekta ng yung basic na pagkakabit ng ating solar panel, at saka yung battery, at saka yung load sa ating solar charge controller, at saka sa breaker. So ibibigay ko na lang yung kabuuan ng diagram kasi magdo-drawing pa ako. So isasama ko na sa video ko para mas maintindihan nyo, kasi alam nyo naman guys, hirap ako sa pagtatagalog. Marunong ako pero hindi ako masyadong maano sa Tagalog. At saka mahina ako sa explanation. Pero guys, gagawin ko pa rin ang best ko para maintindihan nyo. So doon na lang kayo bumase sa gagawin kong diagram. So sige guys, yun na lang. So isusunod ko na yung diagram.